Good morning, Philippines! Ito po ang pandesal na para sa almusal, made in Norway with a twist. Kaya ko po sinabing twist kasi yung aking usual na mixture ng flour, which is a usual na white flour, and then yung haluan natin ng bread flour. Ginawa ko po siyang yung usual na flour, tapos nilagyan ko ng big meal, yung barley flour. So, instead na 2 and 2, ginawa kong 3 cups yung aking flour, baking flour, and then 1/2 cup yung barley flour. So, ito po yung ating dry mixture. Nandiyan na yung salt, which is 1 teaspoon, and then 1 teaspoon din po, which is 5 ml yung ating baking powder. So, nilagay ko na siya, tapos hinalo-halo ko na yung ating dry ingredients. So, haluin lang natin mabuti. Ayan. Tapos, habang ginawa ko na rin yung ating mixture, kung saan natin ihahalo yung ating yeast. So, ito po yung big meal. Ayan siya. Yung barley po yan, barley. So, ayan, pinakita ko na sa inyo. Tapos, yung ating pong ingredients naman sa yeast. So, yung lukewarm na milk na 1 and 1/4 cup. So, dapat po lukewarm siya. Ilalagay po natin dun yung isang pouch ng yeast. Ayan na po siya. Tapos, but before, sugar muna. Yung sugar na 1/2 cup. So, i-dissolve natin dun sa lukewarm na milk. Tapos, ilalagay natin yung isang pouch ng yeast. Papakita ko po sa inyo yung yeast kasi may nabibili kami dito. Tapos, ito po yung melted butter, which is 75 grams. Tapos, isang egg. So, pagkatapos nating mix yung ating dry ingredients. So, ayan na po, ipasok na natin yung ating mga sunod-sunod na ibang ingredients. So, ito yung 1 egg lang yung nilalagay dyan. Ayan. So, medyo nahirapan ako magbukas. Ayan. Isang egg lang. So, tapos haluin natin siya ng mabuti, ano. Hahaluin natin. Tapos ito palang mixture natin, mabasa siya. Kahit na siya, ang ginagawa ko na lang is dinadagdagan. Yan po yung baking powder, baki pulver sa Norwegian. And yung salt nilagay ko na, sabi ko nga sa inyo. Tapos ito naman po yung pouch. Yan po yung yeast. Parang 6 yata na pouch yung laman ng isang box. So, ayan po yung isang pouch. So, isang pouch lang yung nilagay ko dun sa 1 and 1/4 cup na milk. Lukewarm na milk. Tapos, sabi ko po sa inyo, di ba, mabasa siya pag hinalo. So, haluin lang po natin mabuti muna. Tapos, ang ginagawa ko, nag-a-add ako ng flour hanggang makuha ko yung tamang consistency. Yung hindi siya tuyo, hindi rin siya basang-basa. So, ganun po yung ginagawa ko, and so far, hindi naman ako pumapalpak. Tapos hindi ako gumagamit ng machine. Kahit meron akong machine, ginagawa ko, inaano ko pa din siya. Minamasa ko siya sa kamay. Ayan, by hand. Ayan. So, haluin na natin yung ating mixture. Ayan. Tapos, dadagdagan natin ng flour. Halo-halo. Ilang beses na akong gumawa nito. So, ayan na po siya. Ayan. Malambot pa din, ano. So, ililipat natin siya dan para i-start na nating i-knead. Ayan. So, actually is 10 minutes lang naman ang kailangan sa pagmamasa, pero ako, tinatagalan ko siya. Umabot nga siguro ako ng 20 minutes eh. Pero, tingin ko mas lalo siyang umaalsa. Mas maganda. Tsaka yung isang talaga, importante, is yung temperature nung milk. Or anything, yung water na kung saan ninyo i-dissolve yung dry yeast. Ayan. Meron kasi ako dati yung pang-empanada. Hinahalo lang diretso yung yeast.
Ay, oo. Ay, hindi pie. Sa pie pala yan. Pie ba yun? Parang meron ako dating inaral. Pero may iba na akong pinapollow na recipe ng empanada. Ay, hindi pala yun. Iba pala yun. Ano nga ba yun? Na hinahalo na nila agad. So, ayan na po siya. Ayan. So, ilalagay natin dun sa bowl. Ayan. Tapos, hayaan lang natin siya for 1 hour. Ayan pa, meron akong warm water. Tapos, tatakpan ko siya. Tapos, 60 minutes. So, after 60 minutes, ayan na po. Nakita niya, alsang-alsa siya. It almost tripled yung original niya na size kanina. So, ang ganda ng alsa. Depende nga po yan dun sa paglusaw nyo rin ng yeast kasi dapat buhay sila. So, ayan na. Tapos, ililipat natin dyan and then we will divide it into 4. Tinimbang ko siya para medyo equal ang ating sizes. Ayan. Tapos, hati natin into 4. Ayan. Masa-masa lang ng kaunti. Actually, hindi mo na siya kailangang masahin eh. So, hindi man mabigat, 'di ba? Kasi kung susundin mo lang is yung 10 minutes lang na pagmamasa, so hindi naman mabigat. So, hindi na ako gumagamit ng machine kasi mas marami pa akong huhugasan. So, ayan. Ititimbang ko siya, almost 300 yung weight ng 4. Ayan. Timbang-timbang. Sobrang lakas ng ulan. Kaya ako gumawa ng pandesal kasi wala si Od kanina. Wala si Od, nag-overnight siya sa isla. So, ako lang dito kagabi. Tapos, alam niya hindi ako nagda-drive. So, hindi na ako pwedeng mag-bike ngayon kasi sobrang ulan, sobrang lamig. Kaya, naisip ko na lang maggawa na lang akong pandesal kasi pwede ko naman siyang pabilin. Kaya lang, hindi niya dinala yung sasakyan. Kinuha lang siya nung tauhan niya dito, yung kanyang sales agent. Kasi, meron silang meeting. Imi-meet nila yung isa niyang parang ano yun eh, yung sa kumpanya niya. So, nag-meeting sila doon overnight. Tapos, uwi sila ng 3 o'clock. So, sabi ko para hindi na siya perwisyuhin ko pang pabilhin. So, nagawa na lang ako ng pandesal, tsaka aalisin kami sa Friday. So, ang ginawa ko dyan, diba, ginawa ko siyang cylindrical. So, inulit. hindi medyo hindi perfect, charing. Hindi naman tayo perfectionist. So, ayan, irurule lang natin and then we will divide it into 4. Ayan. So dahil 4, 4, so 16 pieces yung ating magagawa. Sa almost 1 kilo na flour. 'Di ba kasi 120 grams yung per cup eh. 4 cup siya, 480. So, nasa 1 kilo, kasama na yung mga ibang ingredients. So, ako pag nag-aano ko ng pandesal, hindi ko siya binibilo. Di ba yung mamasahin mo pa, hindi. Yung kagaya ng mga ginagawa natin dito, yung bowler nila. Yan, hindi na. Paghiwa mo, diretso na doon. Nakalimutan ko siya, ididip ko siya doon sa, breadcrumbs. Ayan. Ayan yung ginawa ko yung breadcrumbs. Bumibili ako nung ayan no, parang toast na bread. Tapos, dinuduro ko lang siya, tapos yun. Mabango kasi siya, 'di ba? Pag yun yung parang nagpapaano ng amoy ng pandesal. Ayan. So ayan. So gagawa tayo ng 16 pieces. Ayan. Mabilis lang naman actually gawin yung pandesal no? Ako ay hindi ako nahihirapan. Hindi siya mahirap actually. Ayan. Pwede nga natin siyang lagyan ng 'di ba, ng palaman. Ayan.
Hindi ko na naman naalala yung aking pag-video, nakatayo na naman yung aking phone. Kasi 'di ba binenta ko na yung aking GoPro, hindi ko pa kasi nagagamit, hindi ako marunong. Ayaw aralin. So, nagtiyatiyaga ako sa phone. So, ipo-post ko 'to sa YouTube. So, bahala na. May ano 'yan, siguradong may border. Kahit sinagad ko yung yung pag-upload na wala siyang border. So, hindi ko alam. Tingnan natin. So, 16 pieces yung magagawa natin. Tagal ko na rin hindi nagawa ng pandesal kasi. So, nakakamiss din. Minsan yung namimiss ko rin yung yung atin ba? Ayan. So, i-aano lang natin dun sa Ayan na. Masa-masa, masa-masa. Ayan. Hanggang sa makumpleto natin. So, ayan na sila. Natapos na natin lahat yung 4 na rolls. So, tatakpan ko siya ulit. And then, habang 15 minutes, so while we were waiting na paalsahin siya ulit ng 15 minutes, i-preheat ko na yung aking oven into 180 degrees. So, ayan. So, naka 180 degree yung ating oven. So, tatakpan ko siya ulit 15 minutes. Ayan. Ayan. Hayaan muna natin siya. So, after 15 minutes, ayan siya. So, ilalagay na natin siya sa oven for 15 to 20 minutes ulit. So, yung baking, it won't take time. It's just 15 to 20 minutes lang. Nasa lowest part siya ng oven ko nilagay. And ayan na po siya, ang ating pandesal. My gosh. So yummy. So, ayan na, nilipat ko na siya sa ating rack para at least yung init pa. Tapos, eksakto dumating na si Od. So, naluto ko na rin yung ating Pure Foods na corned beef na nilagyan ko ng, of course, onion and garlic and soy sauce. So, ayan. Ang ganda, ang sarap niya actually. Ang gaan ng pandesal. So, ayun, nakita nyo, kinuha niya. At ayan na, walang kasabi-sabi. Binanatan na ang pandesal. Yummy pandesal. Hot pandesal. Lasang Pinoy. A taste of Philippines. Bye-bye!